Hi! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope for March 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Virgo. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo alam yung Sun, Moon, at Rising nyo, kasi importante po ito, na malaman nyo din. Sa dulo po ng video, we have a link for this. Remember that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Invite ko rin po kayo mag-click ng join button sa baba and be one of our members para magkaroon kayo access sa ating mga extended readings at additional perks. For private readings po or spell works, message po kayo sa page natin and an admin will help. At sa gusto pong mag-send ng donation na nagiging cat food na yung mga pusa dito, use the thanks button sa baba. Okay, Virgo, how are you? We have here is the Ace of Wands and the Treasure Island. Okay. So, nakikita mo naman, Virgo, diba? Actually, you can feel it that there is a lot of positive energies na umiikot sa'yo. And, andun lang kasi minsan, siguro, natetame mo na rin yung pagiging over-analytical mo or overthinking mo. Natetame mo na rin siya. And, natututunan mo na paano na mag-trust doon sa process na binibigay ng universe. Natutunan mo na paano na kahit na hindi mo gusto, pero once na sinabi ng universe na go, you're starting to listen. Nagsisimula ka ng makinig. Nagsisimula ka ng sumunod doon sa mga bagay-bagay. And isang magandang indication to na nagsisimula ng mas lumalim yung connection mo doon sa universe. Nagsisimula ng mas nag-iintindihan mo yung bawat sinasabi, bawat kisot, bawat galaw ng universe para sa'yo. And that's a good thing, Kasi, ibig sabihin nag-respond ka in a positive way. That's why may mga iba sa inyo parang hindi nyo feel yung mga gagawin nyo, pero andoon na pinaparamdam sa'yo ng universe na, no, gawin mo to, or no, ilaban mo to. And you did. Andun yung biglang, bam! Ang daming nagdadatingan opportunities. Ang daming pintuan yung biglang bumubukas. Ang daming mga outlets yung biglang binibigay sa ng universe. It's all because sumunod ka. Kaya sabi nga obedience is better than sacrifice. So, andun ka sa level na yun, Virgo, na hindi mo na masyadong binibigyan ng bearing or bigat yung sarili mong opinion, pero nakadepende ka ngayon doon sa tinatawag nating leading ng universe para sa'yo. Pero what's crossing you to gain full potential? So, meron tayong 5 of Wands tsaka si Regeneration. Okay. So, these two cards na to kasi yun lang siguro, so normal, nasa part ka pa rin ng learning curve. Kaya minsan para may mga nami-miss out ka pa rin na chances from the universe. Nagkakaroon ka pa ng hit and miss na kaganapan. It's because, progressive yan. Huwag mo i-pressure sarili mo na dapat kaya mo na to or alam mo na to. It takes time. Huwag nating minamadali ang ating mga sarili. Yes, magkakaroon tayo ng mga pagkakamali along the way. And that is normal. Ang hindi normal, yung nagkamali ka tapos hindi ka natuto doon. Parang sabi nga, once is enough. 2 is too much. 3, sure nga na tayo pagdating sa ganun. So, wag mong madali. You learn from those mistakes. Kung kinakapaki mga kaganapan, go ahead, learn from it, walang problema. Now, even regeneration kasi, andoon yung, siguro bago sa'yo na nakikinig ka or ginaguide ka ng universe, unlike before na puro ikaw lang yung nag-iisip ng mga plan, gumagawa ng blueprint at nag-execute. Bago sa'yo yun. And that is, bago sa'yo ito na meron nang nag-guide sa'yo. So, understandable naman yung situation mo. Naiintindihan natin yun. Pero, huwag mong hayaan na yun yung pumigil sa'yo to achieve yung better things on a daily basis. Huwag mo hayaan. I-take mo siya in a positive way na opportunity yon pag may nangyari hindi maganda. Opportunity yon for growth, for learning, for expansion.
Kasi, dito sa discard card mo, we have here the Two of Wands and time to go. Well, ang galing mo lang kasi may iba sa inyo mga nasa may best, kung sa business yun, nasa ano nyo, may desire ka na for expansion eh. Pero andoon na you are looking for, kumbaga, ginagamit nyo kung ano yung meron kayo. Kumbaga, eto na, nasa harapan nyo na, parang pagluluto, nasa harapan nyo yung mga ingredients, pero minsan, merang butaw-butaw siya, pwedeng, di siya, kulang siya for puchero, kulang siya for adobo, or kulang siya for menudo. Pero nakakaisip ka, ino-open mo yung sarili mo, ano pwede? Ano yung pwedeng maging luto? So, ganun yung desire mo na for expansion. And ang isa sa mga hinihingi mo sa universe is bigyan ka ng enough na knowledge and wisdom paano mo you're going to make the most out of it. Di ba may kasabihan na if life gives you lemons, gawa ka lemonade. Pero ako, kung may binigyan ako ng life na lemons, kuha tayong tequila, tsaka shot glass, iodized salt. Tapos shot na tayo for that one. And so, yung look at things from outside the box o looking at things from a different perspective, yun yung hinihiling mo sa universe na ibigay sa'yo para ma-execute mo yung mga plans niya para sa'yo in a perfect timing, in a perfect way. Iyak ang kutin ko. Now, yung foundation mo we have here is the Emperor and building blocks. Okay. May reminder lang na sa yung universe, ha? Kasi minsan, you're just being honest na parang kulang ito, or wala pang ganito, or hindi mo pa na-receive ng ganyan. Walang masama that you are being honest. But keep in mind na work in progress ka. And gustong i-remind sa'yo ng universe, mas madalas na mangyayari, matatanggap mo yung isang bagay na kailangan mo kapag kailangan mo na talaga. So, you are doing, yung sabi nga, make the most of what you have, ginagawa mo na siya eh. And ito yung point na tinuturuan ka ng universe na hindi mo kailangang malaman ang lahat ng bagay on the spot. Hindi mo kailangang marinig lahat or makuha lahat from the universe immediately. Because andoon na may progress siya. And andoon na mawawala na syempre yung element of surprise. Tsaka yung dependence mo sa kanya. Kasi ang target ng universe for you ngayon is yung sit back ka lang. Kumbaga sa isang river, mag-flow ka lang na parang dahon. Parang sabi ng universe, kalma ka lang dyan, Virgo. Ako nang bahala. Huwag ka makulit. Relax ka lang. Or parang ito, si Mira, parang okay, dito ka lang, relax ka lang, may food ka, may safe ka. Wala ka dapat ipag-alala pa. So, ganun. Yun yung gustong i-remind sa'yo ng universe at this point. I understand naman, in the past kasi, the Three of Swords, tsaka New Life. Alam mo yung mga, disappointments, yung mga nakalokang term, yung, sige babayaran ko, sige pupunta ako, huwag kang mag-alala, we're friends for life, malalala kita, babawi din ako sa'yo eventually, blah blah blah. O yun. Ayun na nga, OPM, o promise me sila. Then, I understand, kaya siguro andun na medyo hirap ka na wala kang evidence. Pero, eto yung gustong i-remind sa'yo din ng cards. Magkaiba yung mga taong yon, magkaiba yung universe. Magkaiba yung mga taong yon, magkaiba si God. Ang layo ng difference sila. If they love giving out broken promises, empty promises, sila yon. But once God or the universe ang nagbigay sa ng promise, walang malabo na hindi matutupad yon. Ang layo pa. Ang layo-layo na hindi pwedeng hindi gagawin sa'yo yon or ibibigay sa'yo. Pero of course, it comes with a condition. Kailangan makinig ka, kailangan sumunod ka, kailangan yung sasabi nga, you take that leap of faith. Now, yung possible na future na ikaw, we have here is si Three of Pentacles, tsaka si Breathe. Ayan. Wait lang, nag-a-alarm yung phone ko. Ayan. So, in the future na ikaw,
ando na, nakakatuwa lang, no? Ando na medyo magiging firm ka. Magkakaroon ka ng mga parang set rules na hindi dapat ganito. Kung hindi niya meet yung requirements ko, I cannot also give you any promise. Para imi-mirror mo din yung ginagawa ng universe na may condition and that is to na magiging give and take. Kasi yun yung way mo para i-protect mo yung inner peace mo eh. Para i-protect mo na hindi ka i-take advantage yung iba. Kasi, alam mo yun, kaya minsan hindi ko masisisi yung mga ibang Virgo na kinikip na lang nila yung mga bagay-bagay sa sarili nila. Kasi, sa dami ba naman ng mga bulastog na encounter nyo, sino bang hindi matatakot na mag-open ng sarili or magpahiram or whatnot, di ba? So, siguro, and then here, what I'm seeing here, kasi, since magkakaroon ng, yun nga, with the card of breathe, na medyo makakahinga ka na mas maayos, I'm seeing that there are some financial issues na medyo unti-unti maaayos siya, na matatanggal siya sa landas mo, mare-resolve yun, and that will help na maging better, kaya mas makakahinga ka na maluwag. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, please also click on the join button sa baba para maging member, para magkaroon ka ng access sa ating extended readings din at additional benefits. Sa ngayon, continue natin yung reading mo. So, meron tayo dito for your physical, si Six of Pentacles, tsaka si Happy. Okay. Ang dami sa inyo na wala sa momentum na binigay ng universe. Parang biglang medyo na sidetrack kayo. Kasi, ang dami nyong kailangang i-polish muna, or ayusin, or tapusin. And medyo na sidetrack kayo because of that, at nagtatry kayo mag-gain ng momentum. So, the Six of Pentacles, if you really, the card is saying, if you really need that momentum, it's time to be also a giver. Gulo, no? Bakit giver? Kasi, just like in karma, kung yung ginawa mo, babalik sa'yo in a greater intensity. Whatever you give, sabi nga, give, I think sa Colossians ba yun? Or, hindi ko alam kung saan sa epistle ni Paul, sabi doon, give, it shall come back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. And the measure that you have used will be used against you. So, once you give, that returns back to you 7 times. So, yung, kumbaga sa momentum na hinahanap mo, if it's for your work or your business, once you give kasi, ikaw mismo, nagbibigay ka din sa sarili mo. You're pushing the momentum para sa sarili mo. Helping others, pero pili mo yung mga tutulungan mo, hindi yung mga kung sino nang iinarte, ha? Total, may idea ka naman kung sino yung mga yun na kailangan mong tulungan. Once you push for that help, ibinigay mo, doon na, makikita mo na, na bumabalik sa'yo siya in different ways. But, bigger yung balik niya. Now, with your emotion environment kasi, we have here the Three of Cups and change in the wind. So, medyo reminder lang din ito sa cards na medyo magiging medyo parang roller coaster emotions mo. Medyo kalmahan lang natin, ha. There is this wise na advice sa akin ng isang friend ko. Sabi niya, Iro, kapag galit ka, huwag ka magdedesisyon. Kapag masaya ka, huwag ka mangangako. Same thing na binapasa ko sa iyo ngayon, yung wisdom na yon. Kasi, magkakaroon ka ng mga heightened emotions, kumbaga, magiging up and down emotions. So, yun, isasabi ng cards dito, with the Three of Cups, kung hindi kailangan, huwag kang magsalita. Kung hindi kailangan, huwag kang mag-open up. Be logical sa mga decisions mo. Huwag mong hayaan na makompromiso ka or maipit ka sa isang usapan or isang kasunduan na mahihirapan ka makalabas at parang sabihin natin na nagiging mas matatalo ka. Especially do sa mga if you're drinking or socializing that much, be careful sa mga promises and decisions nyo. Before saying anything, siguro maganda isulat mo, kung wala kang pen and paper, maybe in your phone, i-type mo, then evaluate mo muna. Magiging helpful ba yon sa akin, tsaka sa kanila, or
Wala lang. Sorry. Medyo masama pa talaga. Now your hopes and fears. We have here is a Two of Pentacles and also the Young. Okay. Simple lang naman to no? Pero ang hirap nangyari, ang hirap nito i-achieve. Yung magbayad sila ng utang. Sarap ng kape. Alam mo, parang nakakahiya naman na ikaw pa yung nakikiusap. Well, this is what the card is saying. Magbigay ka na ng ultimatum. Magbigay ka na ng parang, ikaw na mag-decide. Sabihin natin, para madali. Sabihin natin malaki yung utang. Hindi na kaya, it's 10,000. Kunyari lang ha. Then why not? Ikaw na mag-offer. Sige, ganito gawin natin. Kada sweldo mo, kung ang sweldo niya 1530. O sa kada sweldo mo, 500 hanggang matapos mo siya, 10 months yun. Kumbaga, ikaw na pangit ng term ko, pero yun na talaga sa kapal na mukha ng mga tao. Ikaw na mag-adjust, as ikaw na magbigay ng parang protocol, paano nila maayos to. Kasi, ganito lang yan kung gusto talaga ng tao magbayad, ang dami nang nagawa na ng paraan yan. Or, siya nila nakipag-reach out para to talk about, paano ko ba yung i-close sa'yo yung ganito, yung ganyan. Kung wala tayong magagawa. Ikaw na gumawa. Be that, kumbaga, the male energy Yang, gamitin mo na siya, be a little bit aggressive. Pero of course, andun pa din na fair ka. Because in the possible future, we have here a leg up, tsaka si Wheel of Fortune. So there will be some changes that will be coming, and tables will be turning around. Sabihin na lang natin na yung mga filingera sa paligid mo na akala nila ang laki na ambag nila, there will be some exposition and may mga kakatok na karma na mangyayari at medyo hindi nila magugustuhan to sa end nila. Ikaw, enjoy, wala lang popcorn tsaka na soft drinks, tapos panoorin mo lang kung ano mangyayari sa kanila. Relax ka lang daw. So, ano ba yung mga yun? Yung mga mangyayari sa kanila? And when can that happen? At ano yung effect mo sa'yo? I-check natin yan sa extended reading mo since we have the cards. Para mapabay extended reading, i-click mo na yung join button sa baba para maging member. Now, remember, the readings we did, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung gusto nyo kailangan nyo ng private reading or spell works, message kayo sa page. Meron tayong admin na tutulong sa inyo. And donations, you can use the thanks button sa baba. So, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At hope magkita tayo sa extended reading. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon po.